Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Raul. 61 years old na po at ngayon ay namamalagi dito sa probinsya ng Kamsur kasama ang aking asawa. Malalaki na rin po ang mga anak namin ngayon at nagpapahinga na lamang kaming dalawa sa buhay. Maghapong nasa bahay, minsan nagbabantay ng mga apong naiiwan tuwing may trabaho ang mga magulang nila. Masaya naman kami sa narating naming dalawang mag-asawa. May magagandang trabaho ang mga anak namin dahil itinaguyod naming makapagtapos silang lahat. Kuya Bari, isa po akong retiradong pulis. Halos 35 taon din ako sa serbisyo, kaya naman paminsan-minsan ay hinahanap-hanap ng katawan ko ang araw-araw na pagtatrabaho bilang isang alagad ng batas. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay may kinalaman sa isang kaso na hinawakan ko noong edad 50 pa po ako. Veterano na sa larangan ng serbisyo publiko pero malayo pa sa pagiging retirado. Tuwing naaalala ko iyon, Kuya Bari, ay naiisip kong ang bilis lang talagang lumipas ng panahon. Parang pumikit ka lang at pagdilat mo, nasa dulo ka na ng karera. Malapit na sa katapusan. Tungkol sa isang sorbetero ang kasong iyon. Namamatay sa bayan namin ang mga babaeng 6 na buwan pataas ng buntis. Kuya Bari, hindi ko na po lamang papangalanan pa para sa privacy ng mga nakatira doon. Sa unang bilang namin ay umabot sa 5 ang natagpuang patay sa kani-kanilang kwarto. Butas ang mga tiyan at para bang sapilitang kinuha ang mga hindi pa naisisilang na mga bata mula sa kanilang sinapupunan. Wala man lang bakas o ebidensya na iniiwan ang mga salarin, kaya umabot sa 6 na buwan ang kaso na wala man lang kaming nahahanap na kahit anong lead. Siyempre po, wala pa noong CCTV at bihira din ang mga cellphone na may kamera, kaya naman walang ibang pagkukunan ng impormasyon kung hindi sa mga taong nakatira malapit sa mga biktima. Unang pinagsuspetsahan namin ay isang tulak. Namataan daw sa iskinita noong gabing namatay ang isa sa mga buntis. Sabi ng nakakita, nadaanan daw niya ang lalaki sa may iskinita. Nakasandal daw ito sa pader na parang may hinihintay. Baka customer o kung anuman. Madaling araw, habang umiihi ang witness sa labas ay nakita niya ulit ang tulak. Palabas sa iskinita. Tumatakbo ito na parang takot na takot daw. Agad naming kinwestiyon ang nasabing tulak. Umamin naman ito na nagbebenta siya ng droga sa ganoong oras sa iskinitang iyon, ngunit hindi raw siya ang may gawa ng pagpatay sa nasabing buntis. Wala rin kaming mga bagay na magpapatunay sa kanya na siya ang may gawa ng krimen. Kaya kasong may kinalaman lamang sa droga ang ipinataw namin sa kanya. Nagpatuloy ang aming investigasyon. Kahit ang mga asawa ng biktima ay ini-interrogate namin. Baka kasi sakaling nasa kanila ang tunay na may gumawa. Maraming leads kaming sinundan na dead end lahat. Akala namin ay hindi na namin malulutas ang pinakamatinding krimen na nangyari sa kasaysayan ng bayan namin. Hanggang sa may nabiktima ulit. Madaling araw nang biglang naabutan ni Marcelo, 35, ang asawa niyang walang buhay na sa kama nila. Butas ang tiyan katulad noong mga nakaraang biktima. Parang baliw si Marcelo na nagsisisigaw sa gitna ng kalsada upang humingi ng tulong.
Agad namang kaming rumisponde kasama ang isang ambulansya. Wala kaming nakuhang kahit anong ebidensya galing kay Marcelo. Pero isa sa mga kapitbahay na na-interview po namin at nagbigay ng importanteng testamento. Si Mary, 21 years old, pauwi galing sa group study para sa thesis daw niya. Dumaan daw siya sa gilid ng bakuran nila Marcelo. Noong makita niya ang isang lalaking tumatakbo palabas habang may bitbit na kung anong kulay pula. Balot ang kamay, mukha at ang damit ng lalaki na may kulay pulang likido. Kilala ni Mary ang lalaki. Tinukoy nito na ito daw ay si Manong Temyo. Kuya Bari, sorbetero si Manong Temyo. Halos 2 dekada na sa lugar naming nagtitinda ng sorbetes sa mga bata. Halos lahat ata ng tao sa bayan namin ay kilala ang kalembang ng degulong niyang galon ng sorbetes. Kahit mga anak ko po ay paboritong suki ni Mang Temyo. Bukod kasi sa malinis ay laging masarap ang mga timpla. At saka hindi kuripot maglagay sa apa si Mang Temyo. Hindi pa naman kami sigurado na siya nga ang salarin. Ang pinanghahawakan lang namin ay testimonya ng isang dalagang malamang ay lasing na umuwi galing sa kunwaring group study nila ng mga kaklase niya. Kaya plinano namin ng maayos ang mga gagawin upang kung si Mang Temyo nga ang may kasalanan ng lahat, hindi siya basta-basta makakatakas. Pinasundan namin siya sa ilang pulis namin na eksperto na sa mga ganitong kaso. Kumontak din kami ng ilang kasabwat na sibilyan para manduhan ang ruta ni Mang Temyo sa tuwing umaga habang naglilibot ito. Sa gabi naman, laging may rumorondang kotse sa palibot ng bahay niya upang masundan ang bawat galaw niya. Mag-isa lang po si Mang Temyo sa buhay niya, Kuya Bari. Kaya naman mas naging madali sa amin na buntutan siya araw at gabi. Halos 1 linggo namin itong ginawa. Hanggang sa isang hating gabi, nakita naming lumabas si Mang Temyo sa bahay niya na hindi naman niya ginagawa sa ilang araw naming pagmamanman sa bawat galaw niya. Tumawag agad sa presinto namin ang mga officer. Agad kaming sumakay sa kanya-kanyang sasakyan upang sundan si Mang Temyo. Isa lang ang sumusunod na malapit kay Mang Temyo para na rin hindi kami mapansin. Naghihintay lang kami sa kontak sa radyo kung kailan kami pwedeng gumalaw. Maya-maya'y tumigil daw si Mang Temyo sa isang bahay at umakyat daw ito sa 2nd floor. Nagulat na lang kami sa iniradyo ng isang officer na sumusunod sa kanya. Boss, siguradong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Tumalon po si Mang Temyo sa 2nd floor, sabi ng sumusunod na pulis. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Nang tuluyan nang nakapasok si Mang Temyo, doon na kami gumalaw. Pinalibutan kaagad namin ang bahay. 3 kaming pulis na sapilitang nagbukas ng pinto nito. Lumabas ang lalaking asawa siguro ng balak biktimahin ni Mang Temyo. Gulat na gulat sa nakita niya. Oh, anong gagawin niyo? Boss, huminahon ka. May kriminal sa kwarto ng asawa mo. Tumabi ka muna para maabutan namin ang mamamatay taon ay yun. Tugon ko sa kanya. Agad namang tumabi ang lalaki kahit naguguluhan nito. Binuksan namin ang pinto. Tumambad sa amin ang isang eksenang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, Kuya Bari, kahit siguro hanggang sa pagtanda ko po. Nakapaibabaw si Mang Temyo sa tulog na buntis na babae.
nakalabas ang halos 2 talampakang dila at tila ba binubutas nito ang tiyan. Ni hindi man lang nagising ang buntis na babae sa ginagawa ni Mang Temyo. Kalaunan, nalaman ko na kaya pala hindi nagigising ang mga buntis sa ganoong pagkakataon ay winiwisikan niya ito ng pulbos na pampatulog. Para bang nag-alangan pa kaming itaas ang aming mga armas dahil sa aming nakita. Ngunit nahimasmasan din kami at agad na tinutukan si Mang Temyo. "Mang Temyo, itaas mong kamay mo!" Sigaw ko sa kanya. Ngunit hindi halata ang takot sa boses ko. Maya-maya'y lumingon si Mang Temyo sa amin at doon ko nakita ang maugat niyang mukha. Ang matang parabang nanlilisik na kulay pula at matatalas na ngipin na pinagigitnaan ang napakahabang kulubot na dila. Napatitig ito sa amin. Bigla na lang itong tumalon. Ang buong akala ko, Kuya Bari, talaga ay susugod ito sa amin. Ngunit hindi. Umatras ito patungo sa bintana at saka walang pagdadalawang isip na tumalon ito palabas. Nakadalawang putok ako sa dingding ng kwarto, ngunit hindi ko ito tinamaan ni anino ni Mang Temyo. Agad namang kaming bumaba ng bahay. Naabutan ko na hinahabol ng mga kasamahan ko si Mang Temyo na nag-anyong aswang. Gulat na gulat kami sa aming nasaksihan, ngunit sumunod ako sa mga tumatakbong kasamahan ko. Rinig na rinig ko. Siguro po mga 5 beses na putok, tapos ay wala na. Sinundan ko ang pinanggalingan ng putok at naroroon, pinalilibutan ng lampas 12 pulis ang walang buhay na katawan ni Mang Temyo. Nakahandusay sa kalsada. Nakalabas ang kanyang napakahabang dila. Ayon sa forensics, 2 bala ang tumama sa kanyang dibdib, 1 sa balikat at 2 sa ulo na tuluyang pumatay dito. Kahit na natuklasan namin, Kuya Bari, ang kanyang lihim, ay naawa din kami. Inilibing namin ang bangkay ni Mang Temyo sa isang lote na nasa katabing bakod ng sementeryo. Hindi po kasi pumayag ang pari ng simbahan namin na isama ang katawan ni Mang Temyo sa libingan ng mga totoong mga tao. Ayon pa sa pari, demonyo daw ang mga tulad ni Mang Temyo. Mga salot sa lipunan na kailangang purgahin ng mga tulad naming alagad ng batas. Matapos naming ilibing ang bangkay ni Mang Temyo, kinausap kami ng isang sikat na albularyo sa amin. Ang sabi niya, may lahing tik-tik daw talaga si Mang Temyo. Isang uri ng aswang na humahaba ang dila at paborito ang mga hindi pa naisisilang na anak ng mga buntis na babae. Dagdag pa niya, may ilang residente pa raw ng bayan namin ang nagtatago lang bilang isang normal na miyembro ng mga tao. Marami sa kanila ay kontento na daw sa kinakaing alagang hayop tulad ng manok o baboy. Minsan daw mga ligaw na pusa o mga tambay na aso sa daan. Pero sabi niya, dadating daw ulit ang araw na hindi makukontento ang mga ito sa mga karning hayop lang. Sigurado raw na may isang tutulad kay Mang Temyo. Pagbibigyan ng tawag ng gutom at kakain ulit ng isang buhay na tao. Magmula po noon, Kuya Bari, hanggang sa huling araw ko sa serbisyo, wala nang iba pa kaming nahuli na kalahi ni Mang Temyo. Siguro po, nakita din nila kung papaano namin hinanting ang tulad ni Mang Temyo at alam din siguro nilang
Hindi sila sasantuhin ng mga tulad naming tapat sa serbisyo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan ang karanasan na iyon. Hindi pa rin po ako makapaniwala, Kuya Bari, na nakakita na po ako ng isang aswang. Hindi ko pa rin maalis sa aking isipan kung bakit nila nagagawa ang pumatay ng tao. Siguro po hindi rin nila alam at hindi rin nila mapigilan. Isang kakaibang krimen ang aking hindi na malilimutan habang nabubuhay po ako, na isang aswang na nagpanggap bilang isang sorbetero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Raul. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jobert. Bert na lang po kapag pinaikli. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan namin ng aking asawa na si Myrel. Ipinagbubuntis nito ang bunsong anak namin. Noong mga panahong iyon, nasa 5 buwang buntis na po ang aking asawa, Kuya Bari. Tumigil siya sa kanyang trabaho dahil medyo maselan ang kanyang ipinagbubuntis. Dahil doon ay todo kayod ako upang makaipon sa nalalapit nitong panganganak. Dahil nga may trabaho ako, madalas na maiwan sa bahay ang aking misis kasama ang aming panganay na anak. Madalas na gabi na po ako kung makauwi dahil medyo may kalayuan ang aking pinagtatrabahuhan mula sa aming bahay. Kampante naman po akong iwanan noon ng aking asawa dahil may kasama naman ito sa bahay. At isa pa ay may mga kapitbahay rin naman kaming mahihinga ng tulong kapag may emergency o may mangyari man sa kanya. Uy Bert, ingatan mo yung asawa mo ha, lalo na at buntis siya. Huwag mong hayaang nag-iisa sa gabi. Wika ng isang kapitbahay naming si Aling Marilu nang minsang makasalubong niya ako sa daan. Napahinto na muna ako sa aking paglalakad at nakipag-usap sa kanya. Aling Marilu, bakit naman po? Tanong ko naman sa kanya. Alam mo kasi Bert, dinig ko sa bayan na mayroon daw gumagalang aswang dito sa ating baryo at maging sa karatig baryo natin. At ayon do sa mga tao doon sa bayan, may nabiktima daw na buntis, yung daw na aswang na iyon sa kabilang baryo. Mahabang wika ni Aling Marilu. Napailing naman ako dahil sa sinabi nito at nagpasya na lang na magpaalam dito dahil mahuhuli na ako sa aking trabaho. Ay, ganun po ba? Ay teka, mauna na po ako kasi nagmamadali po ako eh. Sigo, Aling Marilu, paalis na po ako. Wika ko at nagsimula na sa aking paglalakad palayo sa kanya. Habang nasa biyahe ako patungo sa aking trabaho, ay naiisip ko ang sinabi ni Aling Marilu sa akin. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero nakaramdam ako ng pagkabahala para sa aking asawa. Naku, hindi naman sana totoo yun. Iyon lang ang nasabi ko sa aking sarili. Kung kaya't ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagtatrabaho. Noong gabing ding iyon, 9:00 na po ako ng gabi nang makauwi sa aming bahay. Nahirapan kasi ako, Kuya Bari, na makasakay sa sakayan dahil walang masyadong pumapasadang tricycle patungo sa aming baryo. Mabuti na nga lang noon at nakita ko pa si Mang Carlos na taga-amin. Oh, pauwi ka na ba? Halika na at sumabay ka na sa akin. Saad ni Mang Carlos at itinigil sa harapan ko ang kanyang tricycle.
Sumakay naman ako kaagad at hindi naman nagtagal ay pinaandar na niya iyon. Habang nasa biyahe kaming dalawa ay nagkwekwentuhan kami tungkol sa kung anong maisipan naming topic. Hanggang sa napunta ang aming usapan tungkol sa aswang. Nabanggit ko kasi sa kanya ang tungkol sa nasabi sa akin ni Aling Marilu. Naku Bert, iyon din ang dinig ko sa mga taong naihatid ko sa kabilang baryo. Hindi ko rin alam kung totoo ang tungkol doon pero mas mabuti na ngang maging mas maingat ka, lalo na at buntis pa ang asawa mo. Wika ni Mang Carlos. Napatango na lang ako dahil doon at hindi na nagtanong pa. Ilang sandali ang nakalipas ay nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla na lang nanindig ang aking mga balahibo sa katawan sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari. Kahit pa malamig ang simoy ng hangin ng mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng maalinsangan na paligid. Walang ano-ano ay bigla na lang nagsalita si Mang Carlos. Bert, huwag ka munang didiretso sa bahay niyo ha. Mukha kasing may susunod sa'yo. Sa labis na pagtataka ko ay napatingin ako kay Mang Carlos nang sabihin niya yun. Ha? Mang Carlos, bakit naman po? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam pero biglang inihinto ni Mang Carlos ang kanyang tricycle. Lumapit ito ng bahagya sa akin at saka bumulong. May sumusunod sa ating aswang. Hindi mo ba naramdaman na bigla na lang umalinsangan ng paligid kahit na mahangin, di ba? Kanina malamig. Tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil doon. Ilang sandali din kami bago nagpatuloy sa aming pagbiyahe. Noong akmang paaandari na sana ni Mang Carlos ang kanyang tricycle, ay hindi ito umandar. Animoy may kung anong nasira sa tricycle nito dahilan para hindi ito mag-start. Napamura na lang si Mang Carlos dahil doon. Anak ng putik naman, sa dami ba naman ng pararanasan, bakit ako pa? Tanong pa ni Mang Carlos sa kanyang sarili. Nakatingin lang ako sa kanya, Kuya Bari, habang sinasabi niya iyon. Tatanungin ko pa sana siya ngunit hindi ko na nagawa po dahil bigla na lang kaming nakarinig ng ingay sa matataas na damong sa hindi kalayuan sa aming kinaroroonan. Napatingin kami roon at nagulat kami nang may nakita kaming nakaupong kagaya ng palaka roon. Di maganda to. Ihanda mong sarili mo at baka atakihin tayo nito. Sabi pa ni Mang Carlos. Dahil doon, kinabahan ako, Kuya Bari. Inihanda ko ang aking sarili gaya ng sabi nito sa akin. Ngunit sa isang kisap mata namin noon, ay nawala na lang bigla ang nilalang na nakaupong palaka na nakita namin. Hindi namin alam kung saan iyon nagpunta. Kaya dali-daling pinaandar ni Mang Carlos ang kanyang tricycle. Mabuti na lang, Kuya Bari, at nag-start na yun. Mabilis niya iyong pinaandar. Habang umaandar na ang tricycle ni Mang Carlos ay naririnig namin ang mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid. Kinilabutan po ako ng matindi, Kuya Bari. Mas binilisan pa ni Mang Carlos ang kanyang pagpapatakbo ng kanyang tricycle hanggang sa nakarating kami sa aming baryo. Idiniretso ako ni Mang Carlos sa bahay nila at doon na muna ako nanatili. Bert, dito ka na lang muna sa bahay at baka sundan ka ng aswang at manganib ang mag-ina mo. Sabi nito sa akin. Nanginginig naman akong sumang-ayon sa kanya at nanatili ng halos 1 oras doon.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong sa tingin namin ay wala na ang aswang sa paligid, nagpaalam na ako kay Mang Carlos at sa pamilya nito. Bantayan mong mabuti ang asawa mo. Hindi ka dapat makampante, Bert. Tanging pagtango na lang ang naitugon ko kay Mang Carlos. Nagpalinga-linga ako sa paligid, Kuya Bari, at dumiretso na ako ng uwi sa aming bahay. Pagkarating ko sa bahay namin ay sarado ang pinto. Binuksan ko naman iyon gamit ang dala kong susi. Noong makapasok ako ay doon lang ako nakahinga ng maayos. Halos namutla ako sa takot, Kuya Bari, kasi hindi ko po talaga akalaing mangyayari sa akin iyon ng gabing iyon. Dumiretso na lang ako sa kwarto naming mag-asawa at napangiti ako nang makitang mahimbing ang tulog ng aking mahal na asawa. Dahil doon ay hindi ko na siya inabala pa at ginising. Tumabi na lang ako sa kanya upang matulog na rin. Marahil dahil sa pagod at takot ko kanina ay nakatulog kaagad ako. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog noon, nang maramdaman ko ang mahigpit na hawak sa akin ng aking misis. Ramdam ko ang sakit ng kanyang braso dahil doon. Kaya dali-dali akong napabangon, lalo na at naririnig ko na ang ungol ng aking asawa na animoy binabangungot o nasasaktan. Tiningnan ko kaagad kung ano ang nangyayari sa kanya at nakita kong namimilipit siya sa sakit habang nakahawak ang isang kamay niya sa kanyang tiyan. Dahil doon ay hinaplos ko ang tiyan nito at nagulat na lang ako nang may makapa akong mainit-init na likido roon. Tiningnan ko iyon ng mabuti, Kuya Bari, at nakitang malapot ang likidong iyon. Hindi ko alam kung saan iyon nagmula, ngunit may kung anong enerhiya ang nag-uudyok sa akin na tumingin ako sa aming kisame. Ano kaya yun? Ano to? Bakit parang may yung lumulutang parang tila sinulid na bagay roon? Tanong ko pa sa aking sarili nang may mapansin akong tila malasinulid na bagay na nakalawit doon. Bago ako tumayo ay pinunasan ko muna ang tiyan ng aking asawa. Kahit papaano ay tumigil rin ito sa kanyang pag-ungol. Sa aking pagtayo, tiningnan ko kung ano ang nakalawit na bagay. Nagmumula iyon sa isang butas ng aming bubungan, kung kaya't tinitigan ko iyon ng mabuti. Walang pag-aalinlangang hinawakan ko iyon at nagulat ako nang bahagya iyong gumalaw. Nakita ko ring doon pala nagmumula ang malapot na likido na nakita ko sa tiyan ng aking asawa. Bigla akong nakaramdam ng takot kung kaya kumuha ako ng gunting. Putya, ano to? Kung anong bagay ka man, puputulin kita at baka ipahamak mo ang aking mag-ina. Pagkatapos kong sabihin iyon ay walang pagdadalawang isip kong pinutol ang nasabing malasinulid na bagay na nagmumula sa aming bubungan. Nagulat pa ako dahil noong maputol ko iyon ay bigla akong nakarinig ng isang malakas na paghiyaw mula sa bubungan namin. Animoy nasaktan ang sigaw na iyon.
Mabilis ding umurong pabalik sa bubungan ang malansa at malasinulid na bagay. Dahil doon ay napamura ako. "Putik ka! Aswang!" bulalas ko. Dahil doon ay kinuha ko ang aking itak at napatakbo ako palabas sa aming bahay. Tumingala kaagad ako sa aming bubungan at doon nakita ko ang isang nilalang na naroroon. Itim na itim ang balat nito at animoy napupuno ng langis. Nakatingin ito sa akin habang nakahawak ito sa duguan niyang bibig. Akala ko noon, Kuya Bari, ay susugod ito sa akin mula sa bubungan. Kung kaya, inihanda ko ang aking sarili. Subalit, nang ito'y lumapit sa akin, bigla itong lumihis ng direksyon at nagkaroon ito ng pakpak. Lumipad ito papalayo, kung kaya tiningnan ko lang siya hanggang sa mawala ito sa karimlan. Pumasok akong kinakabahan sa aming bahay upang tignan ang aking asawa at nakita kong mahimbing pa rin ang tulog nito. Kinabahan ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, kung kaya't mabilis kong sinilip ang tiyan ng aking asawa. Nakapako na tila parang may kaunting sugat ang kanyang tiyan. Nag-alala po ako kung kaya't niyugyug ko siya hanggang sa magising ito. Laking gulat naman ng aking asawa nang ikwento ko ang mga nangyari kanina. Natakot din siya, kung kaya nagpa siya akong dalhin siya sa pinakamalapit na albularyo sa baryo namin. Pagkarating namin sa bahay ng albularyo ay kumatok ako. "Apong Isko! Apong Isko! Si Bert po ito! Pasensya na po sa abala." Mabilis namang binuksan ni Apong Isko ang pintuan at pinatuloy kaagad kami. Inilahad ko sa kanya ang lahat ng nangyari, kung kaya't mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Tinignan niya ang tiyan ng aking asawa at may itinapal itong mga dahon-dahon. Maya-maya ay natapos na rin ang kanyang ginagawa. Ayon sa albularyo, ay mabuti daw ay naagapan namin. Hindi naman daw tumagos ang dila ng aswang sa sinapupunan ng asawa ko. Kung kaya't nakahinga kami ng maluwag ng gabing iyon. Pagka-uwi namin ay nagmatsyag ako sa paligid dahil baka bumalik ang aswang. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi na ito bumalik pa. Dahil doon ay hindi na ako natulog magdamag dahil binantayan ko ang aking asawa. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa aking trabaho dahil sa antok. Tinapalan ko na rin ang butas sa aming bubungan para hindi na maipasok pa ng aswang ang malasinulid nitong dila at hindi nito tuluyang mabiktima ang aking mag-ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Naway mabasa niyo po ito sa inyong channel at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. God bless po sa lahat ng ating kasundo and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang, Bert. Isang masayang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pati na rin sa inyong mga nakikinig. Sana po ma-enjoy nyo ang ikikwento ko. Gusto ko lamang pong ibahagi itong nangyari sa akin taong 1993. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako makatulog tuwing gabi kapag naaalala ko po ang mga nangyari. Bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako.
Ako nga pala si Rudy, 31 years old na at nagtatrabaho bilang CQ sa isang grocery shop sa syudad malapit sa amin. 6 na taon na rin po ako sa aking trabaho. May 2 akong anak, isang babae at bunsong lalaki na parehong nasa elementarya. Ang asawa ko po naman ay housewife lamang. Mayroon po siyang sakit na hika, kaya ang sabi ko sa kanya ay sa bahay na lang siya mamalagi. Nagbebenta siya ng tusino at longganisa para na rin makatulong sa mga gastusin namin sa araw-araw. Malaki na kasi ang gastos sa pagpapaaral at hindi naman sapat sa amin ang kinikita ko bilang security guard. Ngunit kahit papaano po ay nakakaraos naman kami sa awa ng Diyos. Umaga po ang shift ko, 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Kaya naman halos 9:00 na ako kung makauwi gabi-gabi. Pabor naman po sa akin ang ganitong oras. Hindi ako napupuyat, hindi tulad noong night shift na laging kulang ako sa tulog. Paano ba naman, hindi masanay-sanay ang katawan ko sa panggabing trabaho. Pagkababa ko sa waiting shed sa sentro ng bayan namin, magta-tricycle pa po ako papasok sa barangay at ibababa naman ako nito sa harap ng maliit na chapel. Tapos ay maglalakad pa ako papasok para lang marating ang bahay namin. Medyo liblib po ang lugar na tinirhan namin. Ito lang po kasi ang pinakamurang nahanap naming lupa noon bago pa lamang kami magpakasal. At dahil po dyan, hindi pa po sementado ang daan kaya hindi pumapasok ang mga pumapasadang tricycle. Maputik din lalo na kapag umuulan, kung kaya't bike lang at pribadong motorsiklo ang pumapasok. Isang beses, umuwi ako mga bandang 10:00 na ng gabi. Nalate kasi ang papalit sa akin. Hindi ko naman pwedeng iwan na lang ang binabantayang shop, kaya kinakailangan kong mag-overtime. Pagkababa ko sa may chapel ay naglakad na ako pauwi sa bahay. Kumpleto naman po ang poste ng ilaw kaya maayos kong naaaninag ang aking dadaanan. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay may madadaanan kang bakanting lote na nasa gilid ay may maliit na poste ng ilaw na medyo malamlam ang binibigay na liwanag sa daan. Maya-maya'y sa ilalim ng maliit na poste na ito ay may nakita akong isang matandang babae na naka-jacket. Nakataas pa nga ang hood ng jacket sa ulo kaya hindi ko po maaninag ang kanyang mukha. Maliit lang naman kasi ang barangay namin, Kuya Bari, kaya halos lahat ng tao dito ay kilala ko o kaya ay namumukhaan ko. Ngunit nang dumaan ako sa harap ng matandang ito ay hindi ko makilala ang mukha niya. Mabagal akong naglakad habang tinitingnan sa gilid ng aking mata ang nakaupong matanda. Sa harap nito ay may malaking bilao na natatakpan ng kulay puting sako. Noong makalampas ako sa matanda ay nagtaka ako. Anong ginagawa niya doon? Bakit ganitong oras siya ng gabi nagtitinda na halos wala ng tao na dumadaan? Pag-uwi ko po ay nalimutan ko rin naman ang matanda. Tinulang manok kasi ang ulam namin at paborito ko po ito, Kuya Bari. Nilantakan ko kaagad ang nakahandang hapunan. Pero noong sumunod na gabi, pagdaan ko po ay naroon ulit ang matanda na may tindang nasa bilao. Pilit ko ulit sinisilip sa gilid ng aking paningin ang hitsura ng matanda.
Gusto ko itong makilala upang kung sakali ay matanong ko kung anong ginagawa niya sa ilalim ng poste sa 10 oras ng gabi. Ngunit Kuya Bari, hindi ko talaga maaninag. Parang minamaskarahan siya ng dilim. Noong makalampas ako ay binagalan ko ang aking paglalakad. Sobrang hindi mapakali ang kuryosidad ko. Gusto ko malaman kung sino ang matanda at lalo na kung ano ang tinda niya na nasa bilao. Dahan-dahan akong umikot at naglakad palapit sa matanda. Sa hindi ko po malamang dahilan ay kinabahan ako. Kahit pa dala ko naman ang rehistradong pistola na gamit ko sa trabaho kung sakali mang may mangyaring masama. Nakaharap sa malayo ang matanda. Para bang may hinihintay na kung sino. Halos kalahati lang ng taas ko ang matanda. Nasa harapan niya ang bilao na natatakpan ng sako. Lumapit ako at akmasa ng pipisilin ang umbok sa bilao para magkaideya ako kung ano ito, ngunit bigla akong sininghalan ng matanda. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Nabigla ako at bahagyang napaatras. Magaspang ang boses ng matanda. Tiningnan ko siya at saka sumagot, Titingnan ko lang sana kung ano po ang tinitinda nyo." Hindi ko pa rin maaninag ang mukha ng matanda. Ngunit napansin ko, Kuya Bari, na ang mga kamay nito ay butot balat na maugat, kulubot na parang patpating kahoy. Lumalabas din sa hood ng jacket ang kulot na kulay puting buhok ng matanda. "Umalis ka na, iho! Hindi ikaw ang mga klaseng taong pinagbebentahan ko nito." Karalgal na sabi at turo niya sa kanyang bilao. "Ho? Bakit po ba? Ano po ba yung tinitinda nyo at kailangan ganitong oras ng gabi kayo nagbebenta?" Nakatitig lang siya sa akin. "Bakit? Bibili ka ba?" Hindi ko alam kung bakit, ngunit mas dumagdag ang kaba na nararamdaman ko. Tinanong niya lang naman ako kung bibili ako ng tinda niya sa bilao. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay bahagyang lumipat ako sa bandang kaliwa, kung kaya't bahagya kong nasipat ang kanyang mga mata. Napatitig ito sa akin. At parang may kung anong nangyari at bigla akong napatanong ng, "Magkano po ba?" Ngumisi lang siya at ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng sako at may kinuha. Hugis bilog na bagay ito na nakabalot sa isang plastik. Inilahad niya ito sa akin. "100 piso na lang ito para sa iyo," wika ng matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa hindi ko po maipaliwanag ay kumuha na lang ako sa aking bulsa ng 100 piso. Iniabot ko ito sa matanda at saka kinuha ang bilog na bagay na nasa plastik. Mabigat po ito, hindi matigas at hindi rin masyadong malambot. Parang mabigat lang na unan. Paalis na sana ako nang bigla akong tinawag ng matanda. "Iho, huwag mo munang bubuksan. Saka na lang, pagdating mo na lang sa bahay nyo." Tumango lang ako at saka naglakad na paalis. Habang naglalakad
ay iniisip ko kung bakit ako bumili sa matandang iyon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Baka gumana lang siguro ang aking pagiging usisero. 100 lang naman ang binayad ko, ngunit sayang pa rin. At dapat siguro tinanong ko ulit siya kung ano ba talagang laman ng bagay na ito. Pagdating ko po sa bahay, Kuya Bari, ay sinalubong ako kaagad ng aking asawa. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ito nga bigla ko na lang binili. Ewan ko, siguro parang tulong ko na lang sa kanya para kasing mahirap yung matanda eh. Ay, ganun ba? Okay lang yun. At least nakatulong ka doon sa matanda. Sabi naman sa akin ng aking misis. Sumang-ayon naman ako. Baka nga kailangan lang talaga ng matanda ng pera kaya nagbebenta siya kahit gabi na. O sige mahal, ilagay mo na yan sa mesa at buksan na natin yung binili mo. Kumuha siya ng gunting at iniabot ito sa akin. Hindi pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Gumawa ako ng ekis na gupit at saka pinunit ang makapal na plastik na balot. Biglang umalingasaw ang isang malansang amoy. Ano yan? Karning baboy? Tanong ng asawa ko. Itinuloy ko lang ang pagbukas. Karning baboy nga, Kuya Bari. Ipinatong ko ito sa lababo at saka naghugas ako ng kamay. Tingnan mo nga naman pag sineswerte ka Hindi na rin masama 100 lang para sa ganitong karaming baboy. Pwede na natin itong ulamin bukas. Sabi ko sa aking asawa. Pabalik na sana ako sa sala para manood ng TV. Nang bigla kong narinig ang tili ng asawa ko mula sa kusina. Tulala siya. Nakatakip ang kanyang bibig na itinuturo ang karne. Lumapit ako, Kuya Bari, at tiningnan ko kung anong itinuturo niya. Nagimbal ako noong makita kong may daliri. May daliri ng tao sa karning baboy na nasa lababo. Hindi lang isa, kundi kumpletong 5 daliri. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Anong gagawin natin? Tanong ng aking asawa. Grabe, ano ba to? Sige. Tatawag ako ng pulis para malaman nila kung ano nangyari. Natataranta kong sagot sa aking asawa. Inireport namin sa pulis ang nangyari. Ikinuwento ko lahat. May ilang katanungan lang sila sa akin. Pagkatapos, yun na. Hindi man lang nila sinabi sa akin kung huhulihin ba nila ang matanda. Kung kaya't nagtanong na ako. Chief, naabangan niyo po ba yung matanda mamayang gabi? Tanong ko sa pulis. Tinitigan lang ako ni Hepe na para bang may masama akong ginawa. Sasabihin ko sa iyo to dahil karapatan mo naman ito at para rin matahimik ka na at mabigyan kasagutan ang mga tanong mo. Pakiusap ko lang, sana lang hindi ito makalabas kung kanino pa, maski sa asawa mo Nagtataka naman akong tumango na lang sa pulis. Matagal nang nagbebenta ang matandang yan dito sa lugar natin. Siguro ay hindi nyo lang napapansin dahil gabi na ito kung pumwesto at saka paiba-iba rin ito ng lugar kung saan ito nagbebenta. Ngunit hindi mga normal na tao ang suking customer ng matandang yan. Hindi normal? Ano po ba? Garalgal na tanong ko sa pulis. Pare, huwag ka mabibigla pero may mga kakaibang nilalang pa rin na naninirahan dito sa lugar natin. Mga aswang sila na gusto na lamang ng tahimik na buhay. Kaya imbes na pumatay ang mga ito ng tao, bumibili sila sa matanda para maibsan ang gutom nila sa laman ng tao.
Ho? Eh, bakit hindi sila hinuhuli o pinapatay? Nanginginig kong tanong sa pulis. Maya-maya'y tinapik lang niya ako sa balikat. Matagal na silang tumigil sa pagpatay ng mga tao. Mga dating tao din naman sila na tulad natin na gusto lamang mabuhay sa mundong ito. Isa pa, may kasunduan na ang mga lahi nila at ni Mayor. Nahahayaan lamang sila ng mga pulis basta ba walang gagawing krimen na ikapapahamak ng kahit sino mang residente ng baryo natin. Nanlumo ako sa aking mga narinig mula sa pulis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung maiintindihan ko ba o matatakot. Tumalikod na lang ako nang hindi nagpapaalam dahil na rin siguro sa kaba at takot na nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pumasok ako sa bahay. Niyakap ako ng asawa ko dahil siguro nahalata niya ang pagkagulat sa mukha ko. Namumutla kasi ako, Kuya Barry. Ayos ka lang ba? May nangyari bang masama? Tumingin lang ako sa aking asawa at nag-isip mabuti. Kuya Barry, hindi ko magawang magsinungaling sa kanya kung kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nakita ko ang takot na namuo sa mukha ng aking misis. Magdamag kaming nag-isip ng paraan at hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, napagdesisyonan naming mag-asawa na lisanin na lang ang lugar na iyon. Nirerespeto ko naman ang mga nilalang na iyon, ngunit iniisip ko na baka hindi maging normal ang aming pamumuhay doon. Lalo na't alam naming mga aswang ang nasa paligid namin. Nilisan namin ang baryong iyon ng tahimik. At ngayon po ay naninirahan na kami dito sa Leyte. Kaming mag-asawa lang ang nakakaalam ng lihim na iyon. Hindi ko na ikinuwento sa mga anak ko, Kuya Barry. Ngunit may mga isipin lang na gumugulo sa isipan ko magpas hanggang ngayon. Hindi kaya nahipnotismo ako noong gabing bumili ako sa matanda? Ano ang pakay niya sa akin? Balak ba niya akong yang gawin? Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin masagot yan, Kuya Barry. Isang pangyayari po na hindi ko po talaga malimut-limutan, na minsang napabili ako ng isang bagay na hindi ko naman alam mula sa isang tinda sa Bilao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Rudy. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Bago ko po simulan ang aking kwento ay nais ko munang ibahagi ang kaalaman ko tungkol sa albularyo at mangbabarang. Ayon po sa mga nabasa kong artikulo at kadalasan na naririnig mula sa mga matatanda, ang albularyo o kilala rin bilang Dr. Quack ay isang uri ng katutubong manggagamot sa Pilipinas na gumagamit ng mga dahon at yerba para lunasan ang mga karamdaman. Samantalang ang barang po naman ay isang uri ng mahika na sinasabing higit ang doble na mas mabagsik kaysa kulam. Ang isang mangkukulam ay walang kapangyarihan laban sa isang mambabarang. Ngunit paano kaya kung maglaban ang albularya at mambabarang? Sino kaya ang magwawagi? Ang albularya ba o ang mambabarang? Kuya Barry,
Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Leonardo. Ako ay tubong antike na napangasawa ang isang kapangpangan. Sa kasalukuyan po ay mayroon po kaming 3 anak. Hindi ko po ikinahihiya na isa po akong mangingisda. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 1990. 2 taon pa lang po ang panganay kong anak noon nang magpasya kaming mag-asawa na umuwi sa probinsya. Mula lungsod ng Maynila ay umuwi kami ng probinsya. Bali, dati kasi akong nagtatrabaho bilang isang construction worker sa Maynila. Barko lang ang sinakyan namin pauwi sa probinsya. Sa kabutihang palad ay nakarating na kami bago pa pumasok ang bagyo sa Pilipinas. Dumiretso kami sa bahay ng aking tiyahin. Doon po kami pansamantalang nakituloy sa kanila habang hindi pa po tapos ang ipinapagawa naming bahay. Medyo sa bulubundukin nakatira po ang aking tiyahin. Kilala rin siyang pinakamahusay na albularya sa kanilang baryo. Tuwang-tuwa pa nga siya nang dumating kami. "Wow, iyan na ba ang apo ko?" Pagtutukoy pa niya kay Lara. Opo, siya nga tiya. Lara, siya nga pala ang lola ko rason mo." Baling ko naman sa bata. Naging maayos at payapa naman ang pananatili namin sa bahay nila tiya. Kadalasan ay namamasyal pa kami sa bukirin. Unti-unting nasanay naman si Lara sa pamumuhay sa probinsya. Ganon din naman kaming mag-asawa. Tumutulong naman kami ng asawa ko sa mga gastusin sa loob ng bahay ng aking tiyahin. Sinusuway pa nga kami kung minsan ni tiya dahil sa mga pinanggagastos namin. "Gamitin nyo ang inyong salapi sa tamang paraan. Huwag kayo puro gastos. Matuto kayong magtipid. Makontento sa mga bagay na nasa inyong harapan." Lagi pa niyang paalala sa amin. Huwag niyo ring palakihin si Lara na nasusunod ang kanyang layaw. Turuan niyo siyang magtipid dahil kayo lang din ang mahihirapan sa huli kapag nasana yan. Duktong pa niya na agad naming ginawa. Balik po tayo sa binanggit ko kanina na isang mahusay na albularya si Tia Corazon. Walang araw na may dumadalaw sa kanya at humihingi ng tulong na hindi naman niya pinagkakaitan. Mag-isa lamang siya sa buhay. Hindi interesado sa mga kalalakihan noong kabataan niya kung kaya't naging matanda siyang dalaga. Ngunit hindi katulad ng iba ay mabait po si Tia. Hindi naman ganoon katanda si Tia. Nasa edad na 51 pa lang siya ng mga panahong iyon. "Nandyan ba si Corazon?" Isang may idarang babae ang kumatok sa pintuan na gawa sa kawayan. Mugto ang mata nito at halatang may problema. Wala po siya rito eh," tugon ko. Nagkataon kasi na bumaba sa bundok si Tia ng araw na iyon. Ilang saglit lang kaming nag-usap ng babae. Ang sabi niya, babalik na lang daw siya saka nagpaalam na umalis. Naiwan kami ng pamilya ko sa bahay ni Tia. Ang asawa ko ang nag-asikaso ng kakainin namin. Naglinis din siya ng bahay samantalang ipinasyal ko naman si Lara sa ilog. Nangungulit kasi ang bata. Gusto daw niyang bumalik sa ilog at nang makaligo siya. Bandang 2:00 ng hapon nang makabalik si Tia.
Agad ko namang naikwento sa kanya na may babaeng naghahanap sa kanya kanina. Ganun ba? May dinalaw pa kasi akong kaibigan sa bayan. O ito, sampurado. Pagsaluhan ninyo. Anya, saka inabot sa akin ang supot na naglalaman ng sampurado. Maliban sa sampurado ay may dala rin siyang bibingka na ayon sa kanya, bigay daw iyon ng matalik niyang kaibigan. Sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang babaeng naikwento ko kay Tia. Naghintay pa naman si Tia sa kanya, ngunit baka abala lang ang babae kaya hindi kaagad nakabalik. Naghahapunan kami ng mga sandaling iyon nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pintuan. Nakarinig din ako ng hikbi na nagmula sa labas. Nagkatinginan pa nga kami ng asawa ko bago sumunod kay Tia na nauna nang lumabas. Nang makarating kami sa sala, ay naabutan namin si Tia kasama ang babaeng nagsabi na babalik siya. Bumalik nga siya, ngunit may bitbit na bata na hula ko'y kaidaran lang ni Lara. Kapansin-pansin ang panginginig ng batang ito. Namumutla ito na animoy may sakit. Bumalik ang anak ko at asawa ko sa hapagkainan, samantalang naiwan naman ako sa sala kasama si Tia at ang dalawa niyang bisita. Corazon, pakiusap. Tulungan mo naman si Susan. Hikbi ng babae na ang pangalan pala ay Neneng. Oo, Neneng. Akin na si Susan. Anya ni Tia bago tiningnan ang umiiyak na bata. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang biglaang pagkaroon ng pasa sa kaliwa niyang braso na animoy sinadyang kinurot ito. Bigla akong kinilabutan, Kuya Bari, dahil sa aking nasaksihan. Ayon sa nakikita ko, isang mambabarang ang may kagagawan nito. Duktong pa ni Tia, saka ipinaliwanag ang mga dapat gawin upang matigil ang paghihirap ni Susan. Nang gabi ding iyon, ay hinanda ni Tia ang mga kagamitan niya. Sa kanya sinimulan ang ritual. Inutusan pa nga niya akong magpakulo ng tubig at mga dahon na ibinigay niya sa akin. Pero nakalimutan ko na kung ano ang tawag sa mga iyon, Kuya Bari. Basta ginagamit din iyon ni Tia sa kanyang panggagamot. Nagsindi pa siya ng kandila, saka inilagay sa tubig ang patak nito hanggang sa may nabuong figura. Maya-maya'y may binanggit pa siyang mga salita na hindi ko naiintindihan dahil parang wikang Latin ito. Habang isinasagawa ang ritual ay mas lalong lumalakas ang iyak ni Susan at mas lalong nagiging malikot na rin ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Todo naman ang pag-alog sa kanya ng kanyang ina habang sinusubukan na patahanin siya. Papa, ano ang ginagawa nila? Tanong pa nga ni Lara sa akin nang makabalik siya sa sala. Pinatahimik ko naman kaagad siya, saka dinala sa kwarto. Maya't maya pa ay sumunod din ang aking asawa. Pinatulog ko muna si Lara bago muling bumalik sa sala.
Hindi pa man ako tuluyan na nakakalabas ng kwarto, ay naririnig ko na ang lakas ng iyak ng bata. Naabutan ko pa ngang parang galit na galit si Tia habang mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. "Layuan mo ang batang ito. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Inosente ang batang ito, kaya bakit ka sa kanya naghihiganti?" Narinig ko pang sigaw ng aking tiya. Hindi ko mapigilan na magtaka ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung matatawa ba ako o mamamangha dahil parang baliw si Tia na kinakausap ang sarili. Nang mga panahon kasi noon, Kuya Bari, ay kaunti lang ang kaalaman ko tungkol sa trabaho ng aking tiyahin. Nagpatuloy si Tia sa pagsigaw na animoy may katunggali. Panay din ang pagbigkas niya sa wikang Latin na sila lang ng kausap niya ang nagkakaintindihan. "Kilalang kilala kita. Kilalang kilala kita. Kaya kung ayaw mong mabunyag ang sikreto mo sa ibang tao, tigilan mo na ang pagpapahirap sa batang ito." Saad pa ni Tia. Nagsitaasan pa ang mga balahibo ko ng mga sandaling iyon nang umihip ang malakas na hangin. Bigla akong kinilabutan at napako sa kinatatayuan ko. "Oras na malaman ko na gagalawin mo pa uli ang batang ito, makakatikim ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo na may anak ka rin." Pagpapatuloy pa niya. Ilang saglit pa ay unti-unting humina ang iyak ng bata. Unti-unting nawala rin ang malakas na hangin hanggang sa tuluyan na binalot ng kapayapaan ang buong silid. "Neneng, ingatan mo ito. Huwag ka ring padalos-dalos sa desisyon mo sa buhay dahil ang anak mo ang napapahamak." Pagbasak ni Tia sa katahimikan, saka may iniabot siyang bote kay Aling Neneng. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila. Dinahlan ko pa nga sila ng tubig na maiinom at ng natirang bibingka. Panay naman ang pasasalamat ni Aling Neneng kay Tia Corazon. "Mag-iingat kayo sa pag-uwi." Habilin pa sa kanila ni Tia bago sila umalis. Hinatid pa nga namin ang mag-ina sa labas ng bahay. Hindi ko na nagawa pang magtanong kay Tia tungkol sa mga nangyari ng gabing iyon dahil ayaw ko rin namang magmukhang pakialamero. Ngunit nabanggit niya na masyadong malakas daw ang mambabarang na siyang sanhi kung bakit naghihirap ang batang si Susan. Doon ko rin nalaman na 3 araw na palang naghihirap itong si Susan. Noong una, ang akala lang ni Aling Neneng ay nagkasakit lang ito. Ngunit kalaunan, sa kanya napagtanto na may mali kung kaya't humingi siya ng tulong kay Tia Corazon. Matapos naming makapagkwentuhan ni Tia Corazon ay saka ako bumalik sa aming silid. Nadatnan ko pang mahimbing na natutulog ang aking mag-ina kung kaya tumabi na ako sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo. May pumunta namang isang matandang lalaki. Dumadaing ito dahil sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Hindi ko alam, Kuya Bari, dahil parang alam kaagad ni Tia Corazon ang sanhi ng kanyang sakit. Agad itong pinahiga sa silyang mahaba at sinimulang kagad ang kanyang panggagamot. Nagsisisigaw ito sa sakit at maya-maya'y nag-iba ang boses ng matandang lalaki. Nakakakilabot na mababang boses ang naririnig namin.
Hindi ko na nagawa pang lumabas ng kwarto dahil natakot din ako, Kuya Bari. Nakasilip lang ako sa may pintuan. Maya-maya ay nagwika si Tia. Walang hiya ka, Berta. Ikaw na naman. Antanan mo ang matandang ito. Kung hindi talaga ay tutuluyan na kita. Matapang na sabi ng aking tiyahin. Maya-maya, habang nakahiga ang matandang lalaki, ay biglang tumingin sa kanya at nanlisik ang mga mata nito. Nagsalita ang matandang lalaki sa boses na nakakatakot. Hindi mo ako matatakot ngayon, Corazon. Akin ang kaluluwa ng matandang iyan. Kabayaran niya ng kanyang mga ginawa. Mas lalo akong natakot, Kuya Bari, sa mga nabanggit ng matanda. Maya-maya'y napangisi lang si Tia Corazon at nagwika ito. Ganun ba, Berta? Sige, magkasubukan tayo ngayon. Tumayo saglit siya at may kinuha sa isang kahon na nakapatong sa may altar. Isang hugis krus iyon, Kuya Bari, na kahoy. Bumalik siya sa matandang nakahimlay at nagwika ng, dahil sa tigas ng ulo mo at mapaminsala ka sa tao, tatapusin ko na ang iyong pamamalagi dito sa mundong ito. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, sa mga katagang binitiwan ng tiyahin kong iyon. Maya-maya ay bumulong ito ng mga Latin na salita at biglang sumigaw. Katapusan mo na, Berta! Sabay na iginuhit ang krus na kahoy sa liig ng matandang lalaki. Wari ko po ay parang pinatay sa pamamagitan ng paglaslas sa liig ng matanda. Ngunit wala naman akong nakitang dugo sa liig niya, Kuya Bari. Maya-maya ay nawala ng malay ang matanda. Napalunok ako ng aking laway sa aking nasaksihan, Kuya Bari. Manghang-mangha talaga ako sa mga nakikita ko ng mga sandaling iyon. Hindi nagtagal ay nagkamalay na rin ang matanda. Tapos na ang problema mo. Malaya ka na, Karding. Mahinahong tugon ng aking tiyahin sa matandang lalaki. Tumayo ito at nagpasalamat. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito. Sa pag-alis ng matanda ay tumungo si Tia Corazon sa altar at nagdasal ito. Hindi ko na tinanong kung ano pang dinasal niya, Kuya Bari, ngunit malamang ay nagpapasalamat ito sa Panginoong Diyos sa paggabay sa kanya, sa pagsugpo sa mga masasamang elemento. Doon po talaga ako namangha na talagang isang mahusay na albularyo ang aking tiyahin. Halos 2 linggo pa kaming nanatili sa bahay ni Tia Corazon at sa araw-araw na nandun po kami ay laging may humihingi ng tulong sa kanya at doon ko napatunayan talaga na isa siyang mahusay na albularya sa kanilang baryo. Makalipas ang 2 linggo ay saka na kami umalis doon at lumipat na po sa sarili naming bahay sa baba ng bundok. Dumadalaw naman kami kay Tia sa tuwing libre ang aming oras. Sa katunayan, Kuya Bari, ay noong nakaraang taon lang ay namayapa na po si Tia Corazon dahil sa biglaan niyang pagkakasakit. Ngunit kahit wala na siya, alam ko na ang mga alaala sa kanyang mga taong tinulungan ay patuloy na mananatili. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan niyo, Kuya Bari. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lubos na gumagalang, Leonardo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.